Hello. Amen. Hello. Good morning po. Hallelujah. Amen. Happy anniversary! Happy anniversary! Akala nyo, magbinggo lang anniversary, Buwan pa rin po na ating anniversary. Ayan. O, yung mga bata po natin na malaki na. Ayan. Doon po tayo sa labas, sa may gilid. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng mga narito na bumalik. Amen. Dahil lang Diyos po, hindi naman siya Diyos kapag anniversary lang. Amen. Siya po ay Diyos, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya lagi natin sinasabi, special po ang bawat linggo. Dahil ang sinasamba po natin ay ating buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya maraming salamat sa lahat ng mga bumalik na narito na nakasama namin noong nakaraang linggo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at may mga magdiriwang ng kanilang birthdays. May nagdiwang na rin ang kanilang mga kaarawan nung nakaraan. Pagpaumanhin po nung nakaraan, hindi tayo nakapanalangin ng mga may birthday nung nakaraang linggo. Siguro alam nila yung dahilan. So ngayon po, nung 12 mismo, birthday ni Janelle. January 14, si Ate Army. January 20, si JC. Anak po ito ni Connie. At sa January 21, si Joy. Ayun, si Joy. Magbe-birthday siya sa kailan 21? Martes? Martes, ano po? Joy, pupunta ba kami? Ang sabi ka lang, ha? Yan. So, mag-celebrate po siya ng birthday on 21st. Sige po, panalangin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang birthdays at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat sa bawat buhay na naririto. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo at pagpaparanas mo sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagpapatawad, walang hanggang pag-unawa sa amin, Panginoon. Bilang mga tao, we are so weak, Lord God. At alam mo, Panginoon, na talagang kami po ay nagkakasala, kami narurumihan. Pero salamat, O Diyos, dahil sa mga totoong lumalapit sa iyo, lagi kang handang magpatawad, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo. Dalangin namin ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, ng 12, si Janelle, January 14, si Army, Panginoon. Bless their lives, Panginoon. At nawa patuloy na mangusap ka sa kanila, Panginoon. Kumilos ka at tunay nga, Lord God, magpakilala ka pa ng lubos sa kanila. Sa 20 po, si JC, Lord God, at sa 21, si Joy, Papa. Lord, we pray for all of them, Panginoon. Ano man yung dinidesire ng puso nila, mas alam mo yun kaysa sa amin, Panginoon. God, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, kung ito'y nasa iyong kalooban, pagkaloob mo po ito sa kanila, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo pa sila, na silang lahat ang magandang kalusugan, mahabang buhay, ma-enjoy nila yung special day nila, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Patuloy, ikaw nga pong maluwalhati namin, ikaw ang maitaas namin, Panginoon. Wala nang iba, O Diyos. Wala kami ibang itinataas sa lugar na to. Tanging ikaw lang, Panginoong Jesus. Kaya purihin ka, dakilain ka, Panginoon, ng bawat buhay na naririto. Sa pangalan mo, ito pong aming dalangin. Amen! Amen! At nais po natin, ay bata po pala yun, welcome natin yung bata. Ano pangalan? Si Sophia. Ayun, kala ko na siya, bata pa pala. Ilan daw Sophia? 10 years old. Sophia, welcome sa SCM. Ayan, 10 years old na po siya. Ayan, alagaan natin yung mga bata. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. May Bible na? Ayan, yung mga wala pong Bible, pwede po tayong magsabi sa ating mga ushering at papahiramin po nila tayo ng Bible. Ngayon po, magbubukas tayo sa lumang tipan, sa Isaiah, kung saan po ang Bible reading natin ngayon, Isaiah chapter 3 po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 3, verses 10 to 11. Dalawang verse lang po.
Yan, kung nandyan na po kayo, sagot kayo ng amen. Wala pa. Sige po, aantayin ko po kayo. Isaiah chapter 3, verses 10 to 11. Amen. Yan. Alam ko kayo po'y handa na at nakita na ng lahat. Amen. So makibasa po tayo sa Isaiah chapter 3, verses 10 to 11. 1, 2, 3. Sabihin ninyo sa taong matuwid, mapalad ka. Pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Verse 11. At sa masamang tao, kawawa ka. Sasapitin mo'y kapahamakan. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Amen. Lord, maraming salamat po minsan pa sa iyong salita, banal na Espiritu, hinihiling namin sa iyo ang kaunawaan, kapahayagan ng mga salita na nakapaloob mo dito. At dalangin namin, O Diyos, na sa bawat pag-aaral namin, ito po, Panginoon, ay hindi lang namin basta marinig. Kung hindi ito po talaga, Panginoon, magnais ang mga puso namin, magnais ang bawat isa na kami po, Panginoon, ay makasunod sa iyo at lubos ka namin mga maibig, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po rito ng ating dalawang verse na pag-aaralan ngayon, sabihin niyo sa taong matuwid, mapalad ka. Ngayon, sino po ba yung mga taong matuwid? Ang tinatawag po ng Biblia na taong matuwid o righteous sa Ingles ay yung po mga taong sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon. Amen! So, hindi po lahat ng tao ay tinatawag na matuwid. Yun lamang mga anak ng Diyos. Sila po ang tinatawag na matuwid ng Biblia. So dito po makikita natin ang kaibahan ng matuwid at ng masamang tao. Amen? Maliwanag po na sinasabi dito, kapag ang tao ay matuwid, anong sabi ng Biblia? Mapalad siya. Kapag ang tao ay masama, ano naman sabi sa kanya? Kawawa siya. Pagkat sasapitin niya ay kapahamakan. No? Kung ano yung tinanim, ito talaga totoong-totoo na kasabihan. Kung ano ang itinanim mo, ay aanihin po talaga ng tao. Sa panahon po natin ngayon, alam ko, hindi naman to lingid sa inyo. Yung mga, sabihin na po natin, hindi magaganda ngayon, yung mga masasama ngayon, sila yung nagiging mabuti. Napansin niyo? Yung mga mabubuti, sila yung nagiging masama. Kapag ang isang tao tumindig sa katotohanan, nababash sila. Naunawaan niyo po ako? Ganyan na po yung society natin ngayon. Kapag ikaw ay mabuti, ikaw ay nagiging masama sa karamihan. Kapag ikaw naman ay masama, ikaw yung nagiging mabuti. Kung sino yung masama, siya yung kanilang pinagtatanggol. Siya yung binibigyan ng katwiran. Marami na po ganyan. No? Ang mundo po natin ganyan na. Kaya para kung iisipin mo, bakit gano'n? Napaka-unfair. Kung sino yung masasama, minsan sa batas. Kung sino yung may kasalanan, napapawalang sala. Di ba? Lalo na kung yan ay maraming pera. Yan po yung mga katotohanan na hinaharap natin ngayon sa ating pong mundo. Pero sabi nga, may differences po, may mga pagkakaiba pa rin. Kahit na minsan nalulungkot tayo, totoo to, nalulungkot tayo kasi magpakabuti ka, ikaw yung nababash. E di magpakasama ka na lang, baka mamaya maging ganun yung katwiran ng marami, di ba? Pagka ikaw masama, marami kang kakampi. Marami magtatanggol sa'yo. Ikaw yung lumalabas na ikaw yung nasa katwiran. Pero kapag ikaw yung naninindig sa katotohanan, ikaw yung masama. Ikaw yung maraming kaaway. Ikaw yung wala na halos kakampi. Kasi nanindigan ka sa katotohanan. Lalo na kung ang katotohanan na paninindigan po natin o ng tao ay salita ng
Diyos. Mamaya, as we go along with our study, malalaman niyo po kung ano po yung mga sinasabi ko. Ngayon, sinasabi natin dito, yung pinag-aaralan natin, ang matuwid at ang masama. Yan. Titignan po natin yung pagkakaiba ng mga taong matuwid at ng mga taong masama. The righteous and the unrighteous. No? Doon muna tayo sa matuwid or sa mga righteous people. Sabi po sa 1 John, ito po ang mga righteous. 1 John 2, verses 15 to 17. Yan po ay nasa medyong dulo na, New Testament, medyong dulo na ng ating Biblia. Malapit na po siya sa pahuli. 1 John, unang 1, kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Basahin po natin. Yan. Gusto ko po, binabasa nyo rin yung ating mga verses para kayo mismo nakikita nyo po yung ating mga pinag-aaralan. Ang sabi po dito, 1 John 2, verses 15 to 17. Huwag nyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ano yung mga nasa sanlibutan? Ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparang, tingnan niyo po ito, mapaparang ang sanlibutan. Ano ibig sabihin ng mapaparang? Mawawala. Amen? Maliwanag, mawawala, mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Sabi nga dito, yung holiness, i-ano po natin yung salitang holy dito po sa binasa nating verse, because if a person is a righteous person, he must be or she must be a holy person. Kasi ang mindset natin pag sinabing holiness or kabanalan, yun talagang parang, alam mo yun, parang di ka makabasag pinggan, no? Yung tahimik, yung gumalaw. Ano niyo po ba yung description ko pag sinabi nating holy? Parang hindi ka talaga hindi ka makagagawa ng kasalanan. Amen. Pero hindi po yun ang kahulugan ng holiness. Ang ibig po sabihin ng holiness ay yung po tayo or yung holiness ay nakahiwalay sa mundo. We are separated in the world. Amen. We are separated in the world, not to the world na nilikha ng Diyos. Nilinawin ko po. Itong mundo na to, kung ano yung nakikita natin na literal, mga puno, mga halaman, mga katubigan, mga ilog, mga hayop, yan po ay mundong tinitiran natin. Tama? So, hindi ka doon hihiwalay. Saan ka hihiwalay? Para masabing ikaw ay banal sa masamang sistema ng mundo na to. Naunawaan po natin? So, pag sinabi po natin holiness or kabanalan, ang taong matuwid ay banal kasi nakahiwalay siya sa masamang sistema ng mundo na to. So, we are separated from the evil system of this world. Kung papansinin niyo po, pasama na ng pasama ang mundo. Amen. No? The last news na nakita ko at sinare ko sa ating GC, isang 10 years old at isang 8 years old nang rape ng isang 6 years old. Very recent. Kailan lang po yun. Napanood niyo yun? Yung balita na yan, di ba, no? Gaano tapos ayaw pa nilang sundin nun si President Duterte na pababain yung edad ng bata na gumagawa ng masama na pwede na silang parusahan. Tapos maraming mga ito yung sinasabi ko, na yung masama nagiging mabuti. Maraming kumontra. Kasi wala pa raw isip yung mga yun. Yung mga 17 years old, yung mga below 18 daw, wala pa raw mga isip yan, di pa raw nila alam. Sino dito below 18 years old, taas ang kamay? Wala ka pang isip? Hindi, gano'n na sinasabi nila eh.
Ng mga mambabatas? Our government says so. Darren, wala ka pang isip. Meron, di ba? Alam mo na ang masama at mabuti. Alam na. Tapos sasabihin nila, hindi naman nila alam yung ginagawa nila. Abase ko yung si Jesus. Nakita niyo po yung gusto kong sabihin na yung masama ngayon, sila na yung mabuti. And even in our government, mga kapatid, ganyan na po yung sistema ng mundo. Kaya dapat ang isang matuwid na kahiwalay o may kapanalan kasi hindi siya sumasama sa masamang sistema ng mundo na to. Kahit mamabash ka, marami kang maging kaaway, ang mahalaga, manindigan po ang mga matuwid sa katotohanan, lalo na sa salita ng Diyos. Amen. Mahirap po yun, pero kailangan gawin ng mga taong matuwid. Why? Kaya nga tinawag na matuwid. Dahil ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, maninindigan ka para sa ating Panginoon. Ngayon, tingnan po natin ang mga dapat meron ang isang taong matuwid. No? Kasi yung masama, alam na natin kung ano yung kapupuntahan po nila. Una, the righteous, katulad ng binasa natin sa 1 John, ito po, the righteous is not for the world. Ang mga matuwid, lahat po ng mananampalataya, lahat ng mga anak ng Diyos, hindi po tayo para sa mundo or sa masamang sistema ng mundo na to. Katulad ng sinasabi ko, dapat nakahiwalay na po tayo sa masamang sistema ng mundo na ito. Anong trend ngayon ng society natin? Okay lang, marami kang maging asawa. Pero wala sa batas natin yan. Amen. Ganyan lang po yung trend ngayon. At a very young age, okay lang makipagrelasyon at gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Yan na po yung sistema ng mundo ngayon. Diba? At marami pa pong iba. No? Na hindi na po magaganda. Pero kung ikaw ay matuwid, ako ay matuwid, kung tayo po ay matuwid, tayo po ay dapat nakahiwalay na sa sistema ng mundo na to. Sabihan ka man na mga kaibigan mo na KJ ka, OA ka, wala kang kwentang kaibigan. Nakakahiya ka, hindi ka dapat kasama. Ngayon, doon makikita kung maninindigan ka. Kapag inaano ka na, tinutuligsa ka na. Nakita niyo po, kapag tinutuligsa ka na ng mga tao sa paligid mo, ang KJ mo naman, ba't ayaw mo manigarilyo? Ba't ayaw mo uminom? Ang OA mo naman, mga ganyan. Pag tinutuligsa ka na, di wala ka pang jowa hanggang ngayon? Diba ganyan na yung mga, ngayon, usapan. Parang ang lungkot ang buhay nila kapag kaunidad sila ng teenager at wala pa silang jowa. Uulitin ko, napakapangit na termino. Jowa. Di ba ang cheap niya po? Napaka-cheap niya. Gusto kayo, mga babae, gusto niyo papakilala kayo? Ito po, jowa ko. Ang cheap niya po, sa totoo lang. No? O mga lalaking Kristiyano, sana, katulad ng inaaral natin ngayon, hiwalay tayo sa mundo na to. Mga babae, dalagang Kristiyano, huwag kayong sasabay sa kung anong trend ngayon na ginagawa ng mga kabataang babae ngayon. Amen. Kasi yun nga po tayo dapat. Una, we are separated and we are not for the world. Hindi po tayo para sa mundo na to. Nakatira tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Yung sinasabi mong mundo, yung evil system ng mundo. At yun po yung tinatawag dito sa Biblia na sanlibutan. Maliwanag po. Pangalawa, the righteous, ang isang taong matuwid, love God, obey God, and worship God. Pamilyar? No? Yan po yung nakalagay doon sa ating keychain. Yung pinamigay natin noong ating anniversary last Sunday. O yung iba hindi pa po nakakatanggap, mamaya yung mga wala pa, lapit lang kayo sa akin. Yung mga wala lang ha, yung nakalapit. Amen. The righteous love God, obey God, and worship God. Anong ibig sabihin nun? Ang isang taong matuwid, kung matuwid ka na, may oras ka sa Diyos mo. May oras ka sa tagapagligtas mo. Amen po ba? Huwag mo sasabihin, wala akong oras. Ay, hindi ka, samba ka. Hindi, wala akong oras eh. Ako, dami kong trabaho. Maglalaba pa ako, magluluto pa ako.
E pag dumating na kaya ang Diyos, ililigtas ka ba ng trabaho mo? Dito tayo ililigtas sa mga trabaho natin. Kaya kung ikaw ay matuwid, dapat, ito po yung sinasabi natin na dapat meron na yung mga taong matuwid. Kasi sabi dun sa Isaiah na binasa natin, kung ikaw ay matuwid, ikaw ay mapalad. Amen. Sabi, the righteous love God, obey God, and worship God. Meron kang oras sa Diyos. Meron kang oras sa tagapagligtas mo. Meron kang oras sa manlilikha mo. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng oras sa iyong tagapagligtas, sa iyong manlilikha, sa ating Diyos. It is about time that all of us, mga kapatid, ang mga tao, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ang mga matuwid, it is about time na dapat po talaga tayo, naglalaan tayo ng oras para sa ating Diyos. Baka mamaya, pagharap natin sa Diyos, dito sa mundo, sinasabi mo, wala akong oras, wala akong panahon. Baka pagkaharap na natin ng Diyos, sabihin sa'yo ng Diyos, sino ka ba? Wala rin akong oras sa'yo. Mas masakit yun. Kapag sasabihin sa atin ng Diyos siya, mas mahirap yun. Amen po ba? At hindi rin po natin dapat kinakahiya ang ating Diyos. Itong ginagawa natin na to, halimbawa lang po. Halimbawa, dati hindi ka naman umaaten sa born again. Oh, may hawak ka na ng Bible? Oh, naatin ka na ng born again? Yung iba nahihiya. Pag nalalaman na sila, umaaten sa born again. Hindi po natin dapat ikahiya ang pagsamba sa Diyos. Amen. Sabi sa Biblia, pag kinahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya. Sinabi po yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat may oras po tayo sa Panginoon. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi rito, ang araw ng pagsamba, ang araw ng linggo, ibigay po natin sa Diyos. Bakit? Nakasulat kasi yan dito sa Biblia. Sabi ng Diyos, 6 na araw sa inyo, 1 araw sa akin. Amen. No? Ano ba naman yung actually hindi nga siya isang buong araw. Ilang oras lang po ang nilalaan natin para sambahin at bigyan ng parangal at papuri ang ating Diyos. So kung ikaw ay taong matuwid talaga, sinasabi mo, you are a righteous person, sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano, dapat may oras ka sa Diyos. May oras kang mag-pray, may oras kang magbasa ng Biblia. Tama po ba? Maraming tao ngayon, sinasabi nila, busy sila, abala sila, wala silang oras. Yakagin mo sa gawain, wala silang oras. Pero bakit nakakapag-FB? Amen? Hindi po masama yung FB. Ang sinasabi ko lang, kung talagang wala kang oras, mas lalong hindi mo na dapat magagawa yung mga ganong bagay. Nagigets niyo po yung logic? Kung talagang abala ang isang tao, hindi niya na rin magagawa yung mga ganon. Kasi abala ka nga eh. Ang daming oras na uubos kapag ikaw ay humarap na sa social media. Amen. So magkaroon po tayo mga kapatid. Ito na po yung panahon na magkaroon po tayo, maglaan po tayo ng oras. Unless, lagi ko itong sinasabi, unless emergency, doon ka lang mawawala sa araw ng pagsamba. Amen. Kapag talagang hindi magiging possible, naiintindihan naman po ng Panginoon yan. Amen. Pangatlo, the righteous is tired. Ayan, ang mga matuwid po ay pagod. Saan sila pagod? Saan kaya napapagod ang mga taong matuwid? Sa FB? Sa cellphone? Sa IG? Sa YT? Sa Twitter? Saan kaya pagod ang mga righteous? Ha? Hindi po. Ang mga taong matuwid ay pagod sa paggawa o sa pag-e-evangelism, pagba-Bible study, pag-attend sa mga gawain, amen, pagod sa pag-iimbita ng iba pang mga tao na sumamba sa Panginoon, pagod sa training, whether ikaw ay tagapagturo o ikaw yung tinuturuan, pagod sa pag-harvest. Yan ang trabaho ng mga taong matuwid. Amen.
Uulitin ko, ang mga righteous, ang mga taong matuwid, pagod po sa gawain para sa Diyos. Kumbaga, hindi nila winawalang bahala yung pag-evangelize, pagba-Bible study, ang worship service na ganito, amen, ang training, ang pag-iimbita, hindi pinagsasawaan. Amin po ba? Kasi ito po lahat ng ito ay kautusan ng ating Diyos. Mateo 28, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa akin. Sabi po doon ng Diyos mismo, si Jesus po mismo ang nagsalita doon sa Mateo 28. Ito talaga yung pinapagawa niya. Ito talaga yung sinasabi niya. Ito po yung ating Great Commission. Kaya nga, ang mga righteous, ang mga taong matuwid, pagod siya, napapagod man siya sa gawain para sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, may oras para sa mga ganitong bagay. Dahil ang nais ng Panginoon, yung kaharian niya, mapuno ng mga taong mananampalataya. Ang nais ng Diyos, ang kanyang kaharian ay mapuno. Maraming tao, o kung pwede nga, gusto niya lahat ng tao maligtas. Ang problema lang, ang tao talaga ang nagdidesisyon para sa buhay niya. Kung siya ba ay susunod, siya ba ay makikinig sa salita ng Diyos o hindi. Amen. So, ito po yung mga sinasabi natin na dapat ang mga matuwid, ito na yung ginagawa. So, when we became a Christian, this is already our life. Selfless life. Ano yung selfless life? Hindi mo naiintindihin yung sarili mo? Hindi naman po. Kung hindi, alam mo na, naiintindihan mo na kung ano yung mga dapat mong unahin. Kung ano yung mga dapat mong gawin sa iyong buhay bilang ikaw ay isang tao ng matuwid. Amen po ba, mga kapatid? Kumbaga, naiintindihan mo na ngayon, bakit ka Kristiyano? Bakit ka mananampalataya? Bakit ginagawa natin ang mga bagay na to? Nauunawaan mo na. Bakit ko to ginagawa? Nauunawaan mo na. Tandaan natin, sabi dun sa Isaiah, sa ating main verse, kung anong itinanim, siya ating aanihin. Anong tinatanim mo ngayon? Aanihin mo yan. Nagtatanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtatanim ka ng katamaran, aani ka ng katamaran. Parang ganyan. Amen? So, kung ano tinanim po natin, siya po nating aanihin. Amen. Pang-apat, ang mga matuwid, kailangan po ang mga matuwid o ang mga tunay na Kristiyano ngayon na mas lalong maging masipag, mas lalong maging aware sa kapaligiran, at mas lalong manalangin, no? Kaysa dati. Paano yung kaysa dati? Kung ikaw ay prayerful noon, mas magiging prayerful ka, lalo na ngayon. Kung masipag ka noon, mas lalo kang magiging masipag ngayon. Amen po ba? Bakit? Kailangan po ng mga Kristiyano ngayon, lalo na sa sanlibutan, sa mundo natin, kung ano po nangyayari na sa ating kapaligiran at sa iba't ibang mga bansa. Siguro naman po, hindi po lingid sa inyo yung mga nagaganap sa iba't ibang mga bansa. Amen. Pamilyar kayo sa naging sunog sa California. Pamilyar kayo. Amen. O, dapat nanonood po tayo ng balita, ho? Pamilyar kayo sa mga prediction. Prediction daw na magaganap dito sa Pilipinas. Napapanood niyo po yun. Napapabalita po yan. Are you familiar with that? Sa mga prediction na magaganap daw sa Pilipinas. Isa sa prediction na magaganap daw sa Pilipinas, April 22, 4:01 a.m., magkakaroon ng lindol na 8.2 magnitude. Mga predictions dito po sa ating bansa. Mga nagkaroon ng sunog sa California. Ngayon sa Hong Kong yata. Tapos sabay sa Hong Kong. After California, sa Hong Kong naman.
Yan. Aware mo ba tayo sa nangyayari sa mga ito? Aware din ba tayo na mayroon pa rin gera between Russia and Ukraine? Hindi pa po tapos ang gera. Naka-ceasefire ngayon ang Israel at ang Hamas. Aware po ba tayo? Yan. O hindi niyo alam. Dapat po aware tayo kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Bakit? Aware din po ba tayo sa lumalabas din ngayon na news about sa batas na gusto nilang, hindi ko alam, sabi nga sa third reading na to, kung ito ay hanggang ilang reading ba ang batas, hindi ko po alam. Pero ang ilang reading? 4? Third? Di last na. Nasa third reading na itong CSE. You know CSE? Yung batas na ito na gusto nilang i-implement dito sa ating bansa, Comprehensive Sexual Education. Alam niyo po ba yun? Hindi natin alam. Wag po puro personal yung inaano natin. Kailangan aware tayo sa mga bagay na to. What is Comprehensive Sexual Education? Itong batas na to, na gusto nilang isa batas. Third reading na pala, malapit na siyang it's either i-approve or hindi ko alam paano nila ina-approve ang batas. Pero nakapasa na siya sa first and second reading kasi nasa third reading na siya. Anong kino-contain ng batas na to? As early as 0 to 4 years old, mga 6 years old, hanggang 9 years old, ma-expose ang mga anak-anak ninyo, kasi malaki na yung akin, yung mga anak-anak natin into sexual pleasure. Meron doon sa batas na yon na nakapaloob. Parang 4 years old yata, 6. Okay lang mag-masturbate. Kayo ba papayagan niyo yung anak niyo na gano'n? At the age of 9, kapag gusto ng anak mo na makipagrelasyon at makipag-sex, wala nang karapatan ang magulang sa anak niya na gumagawa ng gano'n. Okay po ba sa inyo yung batas na yan? Kahit wala pa akong anak, hindi siya magiging kailanman okay sa akin. Amen. Ganyan na po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ganyan na po yung nangyayari dito mismo sa loob ng ating bansa. Now, righteous Christian, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Anong pinagkakaabalahan mo? Anong palagi mong iniisip? Amen. Ito yung sinasabi natin na ang mga Kristiyano ngayon, kailangan na po ang mga Kristiyano ngayon. Anong gagawin natin? Pupunta tayo sa Senado, harangin natin yung batas? Hindi. Hindi. Kasi hindi ka naman pakikinggan. Tataboy ka lang ng gwardiya doon. Amen. Hindi ko ganun yung sinasabi ko. Pero malaki po yung magiging bahagi natin to stand for what is right, to stand for truth. Alam niyo po ba, sino yung mga anak dito nasa public school? Hindi ko alam kung naka-encounter na rin kayo na pinamimigay nilang form ngayon sa public school. As in school form. Pipil-apan, nandoon nakalagay, sex, pipili yung bata, kung male or female. And then, hindi pa po tapos doon, gender preferences. Sa ilalim nakalagay, gender preferences. Nandoon ang kalayaan ng bata para pumili kung anong gusto niya sa sarili niya. Nakalagay po doon, gusto mo bang maging gay, bisexual, queer, lesbian, yung LGBTQA+++++. May karapatan na po ang bata na ideklara niya sa sarili niya kung ano ang gusto niya. Yan na po yung mga form na pinibigay ngayon. Alam niyo kung sino nakatanggap nito? I-sinend po siya sa akin ng pastor friend ko, ni Pastor Julene. Ang anak niya nag-aaral sa Umboy, sa public school. Grade 2. Pinapil-apan sa mga bata yung ganong form. Akala natin noon, parang, hindi, wala yan, hindi yan matutuloy. Eto na, sinisimulan na po nila.
na itong mga somehow, kinatatakutan natin, nangyayari na. Bakit? Tanggap na po dito sa atin. Tanggap ng society, tanggap ng government. Ano bang ginawa ng Diyos? Babae at lalaki lang. Doon sa form na yon, kaya meron pa rin sex, male or female. Biologically, ano yung organ ng bata? Kung babae ka, di female. Pero, doon sa gender preferences, saka siya magdedesisyon kung anong gusto niya. Yun po yung ibig sabihin ng form na yun. Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi niyo tuturuan ng tama at mabuti ang mga anak ninyo, yan po yung matututunan nila sa sanlibutan. Na okay lang kung ano yung gender preferences nila. Naunawaan po natin to. Kahit po saan natin kuhanin at balik-balik na rin natin ang Biblia, ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Sa Leviticus, ayaw ng Diyos na ang mga lalaki magdadamit ng pambabae. Nabasa niyo na yon sa Leviticus? Ayaw ng Diyos. Kasi alam niya kung ano yung nilikha niya. Alam niya kung ano yung ginawa niya. I made a man and I made a woman. Yun ang ginawa ng Diyos. Tingnan niyo yung mga sinasabi nila ngayon. Babae ako, natrap lang ako sa katawang lalaki. Ano naman nangyari, natrap ka sa... Di nagkamali pala ang Diyos. Nakuha niyo mo yung punto? May pagkakamali pala ang Diyos kung gano'n. Kasi sinasabi, babae po ako, natrap lang ako sa katawang lalaki. Baliktad naman doon sa iba. Lalaki po ako, natrap lang ako sa katawang babae. Mga kabataan, mag-iingat kayo. Baka kayo mismo, nagkakagusto kayo sa mga kapwa ninyo, lalaki o babae, karuman-duman sa harapan ng Diyos. I will say to you, hindi ko kayo tinatakot. Galit ang Diyos, ayaw ng Diyos ng mga ganito bagay. Amen. So, anong gagawin natin ngayon? Sabi ko nga, nung nag-uusap kami nung Pastor Jonel, kailangan alagaan po natin ang children ministry. Dahil sa kanila pa lang, nandun, yung ano kasi, yung foundation of teaching nasa smaller level, wala sa higher level. Alam niyo po ba yun? Yung foundation, ang magiging foundation ng bata, kung paano siya tinuruan nung maliit siya. Kaya kayo mga magulang, kung hindi niyo tuturuan ang mga anak niyo ng tama, iba ang matututunan ng mga anak-anak ninyo. Kahit po yung malalaki nilang anak na nagkakaroon ng mga, alam mo yun, nadadala sila ng mga prinsipyo ng mundo na to. Okay lang naman, ganyan talaga siya. Itanggapin na natin. Kaya parang ganyan. Hindi po natin sila kagalit. Pero ang gusto kong sabihin dito, kailangan maninindigan, kasalanan ay kasalanan. Wala pong ano doon. Ang kasalanan ay kasalanan. Kailangan manindigan tayo sa katotohanan. Manindigan tayo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya mas kailangan po tayo ng mundo natin ngayon. Ang mga bulkan, nagpuputukan. Alam niyo po ba na ang mga bulkan natin, nag-iingay, nagpuputukan. Amen. Yan po yung mga nangyayari. Hindi ka naman lalabas ng bansa eh. Dito pa lang sa Pilipinas, ganyan na po yung nangyayari sa atin. Now, anong ginagawa ng mga righteous? Anong ginagawa ng mga taong matuwid? Anong ginagawa ng mga mananampalataya? Nasaan ang mga mananampalataya? It is about time na mas magsipag po tayo at mas lalo tayong maging seryoso sa gawain natin sa Panginoon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan po ng salita, ito po, sabi nga, nandito po ang katotohanan. You shall know the truth and the truth will set you free. Kailangan malaman ng mga tao ang katotohanan. Malaman ng mga bata, malaman ng mga kabataan ang katotohanan.
yung mga tao. Hindi natin ito ginagawa para ipakita sa kanila na masipag tayo. No! Ginagawa natin to, una, we love God and we want to obey God. Gusto natin makasunod sa Diyos. Dahil ito yung gusto ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Mahal niya po ang mga tao. Ang Diyos po, mahal niya ang mga tao. Kaya nga gusto niya, lumapit ang mga tao sa Kanya. Ngayon, paano lalapit ang tao sa Kanya kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos, kung walang mag-share po sa kanila? Paano nila malalaman ang katotohanan kung walang magsasabi sa kanila kung ano ang tama, kung ano ang totoo? Paano po nila yun malalaman? Ang mga kapamilya po natin, nabahagi na po ba natin sila? Nasabi na ba natin sa kanila yung katotohanan? Kung hindi pa po natin ginagawa, gawin na po natin ngayon. Now is the time. Ito na po yung panahon, ito na po yung oras kung saan kinakailangan na natin gawin yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang taong matuwid. Amen. Sabi po ng Biblia, nung tinuro ni Pastor John nung Sunday, harvest time, nakita ni Jesus, napakaraming mga tao at nalungkot siya. Kasi itong mga tao na to, parang silang at lost, nawawala sila. Bakit? Walang pastor, walang nangangalaga sa kanila. Kaya gano'n na lang, kung ano sa tingin nila ang tama, yun ang kanilang ginagawa. Kaya at lost ang mga tao. Kailangan po tayo ng sanlibutan to share the word. Keep on inviting people. Hindi para dumami dito. Kasi gusto nating dumami. Kaso kung ayaw nila, may nagagawa ba tayo? Wala. Amen po ba? Kahit gusto natin marami, mapuno ito. Ayaw naman nilang bumalik. Ayaw naman nilang pumunta. May nagagawa ba tayo? Ihahabla ba natin sila? Di ba hindi? Hindi. Tao pa rin kasi ang nagdidesisyon sa buhay nila eh. Pero ang mahalaga, tayong nakakaalam ng katotohanan, tayo yung gagawa at susunod sa Diyos. Tandaan po natin ang kaibahan ng matuwid at ng masama, the righteous and the unrighteous. Ano sabi uli ng Isaiah? Mapalad ka kapag ikaw ay matuwid. Kasi, you know what? Alam naman ng Diyos kung ano mga pinagagagawa po natin. Amen. Ginagawa mo ng lihim, ginagawa mo ng lantad. Alam ng Diyos yan. Wala po tayong may lilihim sa Kanya because our God is all-knowing God. Kahit ngayon, pwede tayong magkunwari sa mga tao, pero ang Diyos, alam niya laman ng puso mo, alam niya laman ng isip nyo, even up to this moment, alam niya. Alam niya kung anong nilalaman ng puso mo ngayon. Ng puso ko ngayon, alam po ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, balikan natin yung verse natin, Isaiah chapter 3, verses 10 to 11. Sabi po rito, sabihin niyo sa taong matuwid, mapalad ka. Pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Kumbaga, hindi naman po bulag ang Diyos. Hindi rin naman siya natutulog para hindi niya malaman kung ano pinagpapagalan ng mga anak niya. Alam niya lahat. Amen. Kaya nga, in His time, kapag kaharap na po natin ng Diyos, ang Diyos mismo magbibigay ng reward sa mga anak niya. Magbibigay siya ng putong ng korona sa mga anak niya. Kaya sabi rito, pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Alam ng Diyos kung lagi kang humahayo. Alam ng Diyos kung lagi kang nag-iimbita. Alam ng Diyos kung nagba-Bible study ka. Alam lahat ng Diyos yan kung ikaw ay sumasamba. Alam ng Diyos kung sumusunod ka. Ano ba ang ginagawa natin? Alam ng Diyos, hindi masasayang ang ating mga pinagpapaguran. Our work will not fall in vain. Hindi masasayang po. Kung ano yung mga pinagpapagalan natin dito sa mundo na to, para sa ating Diyos. Basta ang motibo mo para sa Diyos. Hindi yung gumagawa ka para makita ka lang na magaling ka, masipag ka, hindi. Alam din naman ng Diyos yan. Amen po.
Kaya nga sabi rito, mapalad yung mga taong matuwid. Kaya mga kapatid, huwag tayong ma-discourage. No? Huwag din tayong malungkot kung ang nangyayari sa society natin ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, at huwag tayong magre-reklamo. Bakit ba lagi may hayo? Hindi nga lagi once a week nga lang At actually, hindi siya once a week. Hindi po siya once a week nagaganap. No? So, huwag tayong malungkot, no? At huwag tayong mapagod, no? Sa mga ginagawa po natin para sa Panginoon, huwag tayong magre-reklamo din. Bakit ba laging kailangan umating? Bakit ba kailangan ganito? Kailangan pang mag-train? Bakit ba kailangan ng mga ganito? Bakit kailangan mag-imbita? Huwag po tayong mapagod at magreklamo sa mga ganong gawain natin. Dahil alam naman po ng Diyos, sabi nga dito, hindi po masasayang yung ating mga pinagpapaguran. At makikita natin ang magiging kaibahan ng matuwid at saka ng masama pagdating ng Diyos. Amen! Kung sa ngayon, akala natin masaya ang buhay ng mga masasama. Kasi sila yung ngayon Sila yung nangingibabaw ngayon Di po ba? Sila yung, anong tawag natin doon? Sila yung parang nasusunod ngayon, yung mga gumagawa ng masama. Sila yung napapabura ng batas. Sa ngayon, okay sa kanila yan, okay yan. Pero darating ang panahon. Kaya sabi ko, huwag tayong malulungkot. Darating ang araw, pag lahat ng tao haharap na sa Diyos, doon magkakaalaman ang magiging kaibahan ng taong matuwid at ng taong masama. Amen. Ang taong masama, huwag niyo pong ipagkakamali. Hindi naman ako pumapatay. Yun yung masamang natin, di ba? Pag sinabi mong masama, yung tao gumagawa talaga ng literal na Oo, masama yon. Pero kasama doon sa taong masama ay yung taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung taong hindi nananampalataya sa Diyos. Yung taong hindi sumusunod sa Diyos. Kasama po doon yung mga taong masama. Why? Bakit nire-reject ng tao ang Diyos? Anong dahilan? Bakit inaayawan ng Diyos? Amen po. No? Katulad ngayon, parang back to regular programming tayo. Nung linggo, ang dami-dami natin. Ngayon, nasa na yung iba? Kaya nga sabi ko, hindi lang pang anniversary merong Diyos. Amen po? Kaya kayong mga narito, kahit kung walang anibersaryo, walang event, magpatuloy po tayo sa pananambahan sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating ginagawa para sa ating Diyos, para lubos na magpakilala po sa atin ang ating Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, lagi kang bumalik. Hindi yung bumalik ka sa linggo, hindi. Lagi kang bumalik, lagi kang umattend. Dahil ang pakikinabang nito, sino? Si Lord ba? Hindi. Tayo. Bakit? Sino ba nangangailangan ng kaligtasan? Ang Diyos ba? Hindi. Tayo. Tandaan natin, hindi tayo mabubuhay ng walang Diyos. Amen? Tayong mga tao, kailangan natin ang Diyos. Huwag kayong maniniwala dun sa iba. Bakit din man dinidinig ng Diyos ang panalangin ko? Yun, gano'n nila nakikita ang Diyos. Gano'n nila nakikilala yung Diyos. Pag hindi binigay yung gusto, ayawan na. Ano yung batang maliit? Parang bata lang. Pag di binigyan ng candy, ayaw na sa'yo, galit na sa'yo. Nakita niyo po yung ng mga tao ngayon? Alam niyo po, in the first place, meron na ibigay ang Diyos sa'yo. Meron o wala, dapat pa rin tayo sumamba sa Diyos. Yung pagbibigay ng Diyos, prerogative niya yun. It's His decision. Hindi yung, mabait tong anak ko na to, kaya i-reward ko siya. Hindi ganun. Pag gusto niya, gagawin niya. Amen?
Makapangyarihan siya eh. And sovereign po siya eh. Kaya nga siya Diyos eh. Nakita niyo po yung yung sunog sa California? Nakita niyo yung nagpatotoo, yung isang bahay niya, hindi nasunog. Lahat ng paligid niya sunog. Pero yung nag-iisang bahay niya, hindi nasunog. Doon mo makikita yung galing ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Pag gusto niya, mangyayari. Gusto niya iligtas yung bahay ng tao na to eh. Nangyari ba? Nangyari. Bakit? Napakalabong hindi masunog yun. Sunog lahat ng paligid eh. Tapos yung nag-iisa na yun, hindi masusunog. Kung ano yun po, imposible. Sabi nila may arsonist, sinadya. Sinadya na sunugin daw. Sige, granted, may arsonist. Pero sa galing ng technology ng Amerika, maaapula nila agad-agad kung arson na yun, yung nangyari na yun. At mahuhuli nila agad-agad yung may gawa. Naaman niyo po, kasi magaling sila eh. Kung yun ay sinadya. Pero kung makikita niyo po yung sunog, para na kung impyerno. Ang lawak at ang laki. Nakakatakot. Nanonood ka lang, nakakatakot na eh. Paano kung nandun ka pa? Paano kung nandun pa yung tao? Amen? Yun po yung sasapitin ng mga taong masama. At sa masamang tao, kawawa ka. Sabi ng Biblia, hindi ako kawawa ka, sasapitin mo'y kapahamakan. Kung ano ang itinanim mo, kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Amen. Kaya mga taong matuwid, no? Magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo na makiisa, sumamba. Kung ano po yung ginagawa ng isang righteous na pinag-aralan po natin ngayon, magpatuloy lamang po tayo. Panigurado po may hahadlang, panigurado may problema, hindi naman nawawala yan eh. Bakit? Nandito pa tayo sa mundo. Amen. Walang taong walang problema, kahit pinakamayaman pa siyang tao sa mundo, meron pa rin pong problema yan. Amen. Kaya yung sinasabi ng iba, magkaroon lang ako ng maraming pera, ayos na. Ayos na sa akin. Meron din yan sa Biblia eh. Diba yung lalaki, napuno yung kamalig niya? Nabasa niyo na po ba yung kwento na yun? Yung lalaki napuno na yung kamalig niya. Ibig sabihin, marami na siyang magiging salapi. Marami na siyang pera, marami na siyang naipon. So ang sabi niya, okay na, gagawa na ako ng mga bagay na gusto ko. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal, ngayon din. Kukuhanin ko na ang iyong buhay. Palagay niya ba na pakinabangan niya pa yung mga niya? Hindi na. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Ano yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit? Pag sumusunod ka sa Diyos, panigurado, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Amen po. Ulitin ko, hindi masama na maging mayaman. Hindi masama na magnais kayo ng mga material na bagay, pero nagiging masama siya kung yun na po yung pinapriority ninyo. Kung yun na yung gusto mo laging, gusto mo, meron kang kotse, pipilitin mo hanggang magkautang-utang ka, wala ka namang parking. Saan mo isasaksak yung kotse mo, wala kang parking. Only in the Philippines. Pinapayagang magkaroon ng sasakyan pero walang parking. Kaya yung mga sasakyan naghambalang sa daan. Dapat yung batas natin, no? Sa ibang bansa po kasi hindi sila pwedeng bumili ng sasakyan hanggat di nila napapatunayan na meron po talaga silang parking space. Dito sa Pilipinas, wala silang pakialam. Basta makabenta sila. Yan ang nila. No? Kaya nga dito, marami pong dapat ipanalangin sa bansa natin. Pero tayo, mga anak ng Diyos, mga righteous, magpatuloy po tayo. Continue to serve God. Kung ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, magpatuloy ka lang. Huwag kang magpadala sa kung ano man yung nangyayari sa'yo, sa problema mo, sa hirap ng ministry. Ano ba, trabaho madali? Wala. Amen po ba? Kahit mahirap ang ministry, magpatuloy naman po tayo. In the end,
Sino makikinabang uli nito? Ang Diyos ba? Hindi. Tayo. Maglingkod ka't hindi, Diyos siya. Tandaan po natin to. Maglingkod ka't hindi, Diyos siya. Pero sinong nawawalan kung hindi ka maglilingkod? Kung hindi ka susunod, sinong nawawalan? Hindi ang Diyos. Tayo. Sumunod ka't hindi, Diyos pa din siya. Kaya niya mag-produce ng tao na susunod sa Kanya. Kaya niya nga tayong palitan eh. Eh wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Kaya magpatuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Amen? Continue to serve God, mga kapatid. Sa mga naglilingkod na po sa Panginoon, lalo mang kahirap ang paglilingkod. Kasi naiintindihan po natin yan. Meron tayong trabaho sa bahay, may trabaho ka sa church, may trabaho ka sa labas. Ayan, di ba? Daming iniintindi. Pero magpatuloy lamang po tayo as long as you know how to manage your time. Ito pa isang bagay na dapat natututunan natin. Manage your time. Manage our time. God made us a manager. Tayo po'y ginawang manager ng Panginoon. Kaya tayo dapat marunong tayong mag-manage ng mga oras po natin. Alam natin dapat kung ano yung pinapriority natin. So continue to serve God. Continue to be righteous servant of God. Magpatuloy po tayo na matuwid na tagapaglingkod ng Diyos. Amen? Because God sees and God knows. Nakikita po ng Diyos ang lahat, nalalaman po ng Diyos ang lahat. Huwag po natin hayaang mahuli ang lahat ng bagay sa atin. Mahuli tayo sa pamilya natin, mahuli tayo sa kapaligiran, mahuli tayo sa mga kapitbahayan natin. No? Nung may isang araw, magigising ka na lang, ganito na pala yung nangyayari sa mundo. Kaya ina-update ko kayo ngayon kung ano na nangyayari dito sa bansang Pilipinas at sa mundo po natin. Dapat aware tayo. At least, we're praying for it. No? Kailangan na po ng mga mananalangin sa ating kapaligiran, pananalangin sa ating bansa, lalo na itong mga batas na to. Kung hindi po nagingay sa social media, panigurado, tapos na tong batas na to. Pero salamat at meron tayo ngayong magandang technology, nagiging mabilis ang lahat, nakakarating sa mga kinauukulan yung mga petisyon. Kaya ngayon po, pinag-aaralan na nila. So may good news naman doon sa CSE. Just for an update, may good news po ang CSE at nagsabi na rin si DepEd Secretary na si Angara na hindi niya hahayaan daw, no? Kaya patuloy tayong manalangin na magkaroon ng mga ganong klase sa kanyang departamento. Kaya palagi pa rin, malaking bagay po yung prayer. Ito yung sinasabi natin. Gumising na po tayo mga Kristiyano. Kasi yung kaaway, gawa ng gawa. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, gawa din ng gawa. Amen! Nung nakaraang Friday, may hayo po dito. Pagdating ko dyan, bago pa lang ako pumasok sa church, ang dami na po dyan sa harap ng church natin. Alam niyo kung sino sila? Jehovah's Witness. Ang dami nila dyan. At dito sila na yan, nagbahay-bahay. Sabi ko, patay, naunahan na tayo. Pero alam nyo, hanga talaga ako sa kanila. Ang sisipag nila. May mga bata pa yun. Nakikita niyo sila? May mga bit-bit na bata yun. May matanda din. Meron pong matanda. Naglalakad lang sila. At sila po, hindi talaga sila basta nagbabahay-bahay. Kakatukin ka talaga nila. Naranasan nyo na ba sila, yung mga nangangatok po talaga sila. Para makakausap yung mga nasa loob ng bahay. Ganon po sila ka-eager to share the word. Nasaan ang mga Kristiyano? Nasaan ang mga righteous? Anong ginagawa? Ay busy eh. Yun po yung sinasabi natin. It is about time. Panahon na po para magsigising na po tayo. There are a lot of harvests. Marami pong aanihin. Kailangan ng mga mag-aani. Kung walang mag-aani, sayang yung mga aanihin.
baka kung saan lang sila mapunta, mamatay sila. Saan sila mapupunta? Amen. So tayo po ang merong responsibility na i-share, ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya mapalad ka kapatid kung ikaw ay nagdesisyon na magpatuloy kahit hindi anibersaryo, magpapatuloy ka sa pagsamba at pagsunod sa Diyos. Amen. Yung po, yung dapat maging buhay na po natin ang sambahin ng Panginoon. Kasi pagdating sa langit, wala naman po tayo nang gagawin kundi magpuri at sambahin ang Diyos. Kaya dito pa lang, yun na rin po yung gawin natin at naisin natin na tayo po ay magpuri at sumamba at sumunod po sa ating Diyos. Dahil, sabi natin, tayo ay righteous. Tayo ay matuwid. Amen po ba? So bilang mga matuwid na tao, matuwid na mananampalataya, mamuhay tayo bilang mga matuwid. Hindi bilang mga taong hindi pa naliwanagan. Mamuhay tayo bilang mga taong naliwanagan na. Naliwanagan na ng salita ng Diyos. Meron ng Jesus sa buhay. Meron ng Diyos sa puso. Meron ng Diyos sa buhay niya. Mabuhay po tayo ng gano'n kada linggo, hindi po araw-araw. Nasa loob o nasa labas ka ng church, dapat Kristiyano ka. Hindi yung nasa loob ka lang ng church, doon ka Kristiyano. No. Inside and outside and wherever you are, you must be a Christian. Kasi yun talagang identity ng isang Kristiyano. Hindi ka mabait at Kristiyano pag nasa loob lang ng church. Pag nasa labas ka na, hindi ka na masino. Sino ba yung Kristiyano dito? Hindi na masino kung Kristiyano ka pa ba o hindi. Hindi. Amen. Alam niyo, sabi nga nila, mas makikilala mo talaga yung Kristiyano pag nasa labas ng church. Yung araw-araw na pamumuhay, doon mas nakikilala ang Kristiyano kung sino talaga sila. Amen? No? Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko, mas lalo po tayong magsikap. Itong linggo na to, dumadami na po yung schedule natin for training, mentoring. Huwag niyong kainipan. Ano ba naman yung magdagdag ka pa ng 30 minutes? Alas 11, tapos na tayo. Hanggang 11:30, mentoring. Ano ba naman yung bagay na yun para sa ikalalago mo, ikalalawak mo, mas makikilala mo pa yung Diyos? Ano ba naman yung mga dagdag na oras na yun? Dagdag na oras para matrain ka, para maturuan ka. Why? Because God wants us to be equipped. Sabi sa Timoteo, sa salita niya, kaya niya binigay yung scripture para yung mga mananampalataya ay maging ganap. Para pagka binigay na ng Diyos sa'yo, yung mission mo, you know what to do. Amen. Gusto ng Diyos, equip po ang lahat ng kanyang anak. Kasi siya mismo nag-train siya ng kanyang 12 alagad. And through the 12 disciples, nakarating sa atin ang salita. Mahaba pang history yun Ganun na lang. Nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya huwag na po tayong tamarin na magbahagi. I hope, and I'm really praying na next time na magtawag tayo ng hayo, talagang may tao. Talagang may sasama para humayo at magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang dito. There will come a time, lalabas tayo ng purok-dos. No? Kapag ka siguro na-saturate na natin yung buong purok-dos, purok-tres, lalabas na po tayo ng purok-dos, purok-tres. Hindi lang naman ito yung may mga tao Marami pa rin mga tao sa labas din ng lugar na to. Lalabas tayo. Hanggang kaya nating abutin. Kung sino yung mga kaya nating abutin ng mga tao, abutin po natin sila. At magpatuloy po tayo na imbitahan sila, paatinin sila ng church. Narinig ko si Pastor Joe last Sunday, di naman kailangan mag-evangelize ka ba? Ganito, hindi ka pa marunong mag-share ng word. Mag-imbita ka lang, padaluhin mo lang sa church, bahala na yung church na magpahayag ng salita ng Diyos doon sa inimbita mo. And that
In that case, nakapag-evangelize ka. Nagamit yung buhay mo para sa tao na to. Amen po ba? Hindi kinakailangan matuto ka pa talaga. Sa ngayon, no? Ngayon yung sinasabi ko. Sa ngayon, no? Kailangan din natin na mga mag-iimbita, and then kung di ka pa talaga confident na mag-share ng Word of God, invite mo lang, and then makikinig lang sila ng Word of God dito sa iglesia. Oh, edi, makasunod po tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na po maganda. Sabi nga ng Bible, pasama na ng pasama ang mundo po natin ngayon. Tayo, mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, tayo po ang maninindigan at inaasahan ng Diyos sa mundo na to. Hindi na natin pabababain ang Diyos para gawin niya itong mga bagay na to. Kasi once na dumating na yung Diyos, yun na po yun. Nakuha nyo? Once na dumating na si Jesus Christ, yun na yun. Yun na po yung kaganapan ng lahat ng bagay na nakasulat dito sa Biblia. Kaya habang hindi pa siya dumadating, ang may trabaho talaga ng mga sinasabi natin dito, na inaaral natin dito, tayo mga mananampalataya. Kaya nga niya tayo tinawag eh. God calls you for a purpose. Hindi ka niya tinawag nang wala lang, nang trip lang niya. Hindi po. May layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa, sa buhay nating lahat, kung bakit niya po tayo tinawag. Kaya kung gusto niyo ulit umpisahan ng tama yung taon niyo, sumunod tayo sa Diyos. No? At makiisa po tayo sa pag-harvest. It's harvest time, mga kapatid. Maraming mga tao ang nangangailangan na makapakinig ng salita ng Diyos. Last na lang, bago ko magtapos. Merong mga ibang daming nawawala na tao. Tama? Yung mga pinopost na ng mga nawawala. Nakakita kayo ng ganon? Meron isang teenager na pinost ni Alan, pinost ng marami. Babae po siya, taga Pampanga. At salamat sa Diyos, nakita na po siya. Pero patay na siya. Yes. Hindi ko alam kung anong totoo, pero ang balita, naglason yung teenager. Kasi ang magulang niya, parehong nasa abroad. So somehow, yung mental health issue ngayon, ay talamak po. Hindi po, kumbaga, isa-inis po sa mga bagay na hindi siniseryoso ng bansa natin. Yung mga depression, anxiety, stress, no? Meron kasing tao na hindi kinakaya ng utak nila. Kahit na ba sabihin mo, ang babaw naman, yun lang, nagpakamatay ka. Sa'yo, mababaw. Siya, hindi niya kaya yun eh. Naiintindihan niyo yung punto ko? Hindi tayo pare-pareho. Meron taong hindi niya kaya kung ano man yung sitwasyon niya. Meron taong malakas, praise God, kaya niya. Pero meron taong hindi niya kaya. Kaya nga sila dumadanas ng mga depression. Naiintindihan natin? Kaya sila nagkakaroon ng mental health issue. So itong mga tao na to, na dumadanas ng mga ganito, kailangan din nila ng tulong. They need a word of God. Kung sila po'y mabibigyan ng salita ng Diyos, maiiwasan sana yung mga ganitong pangyayari sa buhay ng mga tao. Lalo na kung amin mo, bata pa. High school lang. Sayang ang buhay. Sayang ang buhay na hindi niya nalaman ng katotohanan. Bakit? Walang nagbahagi sa kanya. Walang nag-share sa kanya. Nakita nga siya, pero huli na ang lahat. No? Kaya nga tayo nakakapagsabi rin tayo dito na, kausap ko lang siya ng isang araw, wala na siya. Di ba minsan nagaganyan tayo? Kausap ko lang si kumari ng isang araw, wala na siya. Yung kumari mo ba na yun, nasharean mo? Yung kumpare mo ba, nasharean mo? Mga ganyan po ba? No? Sabi sa Ezekiel, sa'yo sisingilin ng Diyos yung dugo ng tao na dapat binahaginan mo pero hindi mo siya binigyan ng babala. Nasa Ezekiel po yan, hindi na po tayo pupunta. Siguro isi-share ko na lang sa inyo sa susunod na pagkakataon. Sisingilin tayo ng Diyos
Kapag ka merong tao na dapat binabahagi na natin, hindi natin ginawa. Sa atin ang sisi ng Panginoon. Pero, sabi niya, pero, kung ginawa mo naman yung part mo, binigyan mo siya ng babala, ligtas ka na. Kasi nasa tao na nga yung desisyon eh. Kung siya ba'y makikinig sa babala o hindi, ligtas ka na. Kung ginawa mo yung dapat mong gawin. Kaya mga kapatid, gawin natin yung dapat para sa Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dalangin ko po ay meron tayong natutunan sa umaga na to bilang pag-aaral ng ating salita. Hallelujah. Lord, salamat po sa umaga na to. Thank you, God, for your word, Lord. We are calling ourselves righteous. We are calling ourselves Christians, Lord. Nawa, Panginoon, maging totoo ang mga pangalan na to, ang mga label na to sa aming mga buhay. Na ang bawat matuwid na anak mo hanggang sumunod sa iyo, handang magpasakop sa iyo, handang sumamba, Panginoon, handang manindigan sa katotohanan, kahit pa magalit o ayawan siya ng napakarami, kayang manindigan ng totohanan, Panginoon. Lord, gawin mo kami matapang. Gawin mo kami, Panginoon, na matatag. Dahil yung panahon po namin ngayon, kung sino yung masama, sila yung tinitignan nilang mabuti. At kung sino yung naninindigan sa katotohanan, sila po yung nagiging masama sa harapan ng napakarami. Kung dumating man sa panahon na malagay kami sa sitwasyon na gano'n, God, patatagin mo kami. Palakasin mo kami ngayon pa lang, Panginoon, na makapanindigan kami sa katotohanan. Makapanindigan kami sa salita mo. Makapanindigan kami na merong tunay na Diyos o God na kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, nawa ang mga salita na narinig po namin ngayon ay magsilbing aral sa amin. At huwag po namin babaliwalain. Bagkus, Panginoon, nawa napakinggan namin mabuti. At naisin ng bawat isa ay ito po ay masunod namin. With all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Because we love you, Lord God. Thank you, God, for each and everyone's lives. Nawa ang lahat ng mga narito, dumating ang araw, kaming lahat ay maging mga manggagawa mo, Panginoon. Gustong mag-ani, handa sa anihan, Panginoon. Handa ng mag-harvest, Panginoon. Nawa ang bawat isa, O Diyos, ay mag-desire, Panginoon, na mapuno ang iyong kaharian, O God. Magamit ang mga buhay nila para sa iyo. Pagkaloob ang mga buhay para sa iyo, Panginoon. Because in the first place, our lives is for you and came from you and for you alone. Lahat-lahat ng sa amin ay sa iyo, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Gawin mo pong pagpapala ang bawat isa sa amin. Pagpapalang espiritual, Panginoon. Kung paano magiging liwanag kami sa aming mga napapaligiran, mga kakilala, kaibigan, kahit hindi kakilala. Maging magsinag ang kaliwanagan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po ng marami sa iyong salita. Salamat sa pagtawag mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpili mo po sa amin, God. Nakatutuwang isipin kasi dinami-dami ng tao sa mundo. Kami po yung pinili mo. Isa ako, isa kami, isa ang bawat isa sa amin sa tinawag mo. Although hindi kami karapat-dapat, pero salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Napili mo kami. Naitakda mo ang buhay namin na mapasayo. Lord, yung palang. We're very thankful and grateful, Lord God. Salamat, Lord. Thank you. Thank you very much, Lord God, sa pagkakatawag at pagkakapili mo sa amin, Diyos. Kaya nawa, Panginoon, di man namin mapantayan o matumbasan yung mga ginawa mo, God.
sa mga ginagawa namin para sa iyo. Nawa napiplis ka namin. Nawa nabibigyan ka namin ng kaluguran. Nawa napapasaya ka namin. In all the things that we do, Lord God, we hope and pray that we can give you glory alone. In Jesus' name, amen.